balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bigong makarating ng Mendiola ang iba't ibang labor groups na nagkasa ng kilos protesta ngayong araw ng paggawa o Labor Day. Panawagan ng grupo, taasan ang arawang sahod ng mga manggagawa. Ang balitang yan tinutukan live ni Boy Gonzales. Boy. Hindi pinayagan ng Manila Police District ang iba't ibang grupo ng mga manggagawang nagkilos protesta na makatungtong ng paanan ng Mendiola. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw kung saan daang-daang manggagawa ang nakisa sa kilos sa protesta. Mula sa Liwasang Bonifacio at Espanya Boulevard, naglakad, nagmarcha ang mga naturang grupo patungong Mendiola, pero pagsapit ng tapat ng University of the East sa Recto Avenue ay hindi na sila nakalagpas sa barikada ng maraming pulis. Kanilang ipinapanawagan ang taas sahod kung saan nararapat lamang manong itakda sa 1,200 ang daily minimum wage ng mga manggagawa. Ang paliwanag ng mga representante ng bawat grupo, hindi na talaga kakayanin ng kasalukuyang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa, lalo na patuloy na tumataas ang mga pangunahing bilihin, pati na ang bayad sa kuryente. Pakinggan natin si Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1. Kasi po talaga sobrang layo na ng agwat sa pagitan ng bilihin at saka ng sweldo ng mga manggagawa. Deserve ng mga manggagawa Pilipino na mabuhay naman kami na disente. Kaya we are urging Bongbong Marcos to certify as urgent bill ang 200 at kailangan din i-certified as urgent bill ang 1,200 pesos na dagdag sahod para sa lahat ng mga manggagawa Pilipino. Yun ang kailangan natin sa panahon. Sana ay gumawa rin aniya ng hakbang ng gobyerno para tulungang maiangat ang pamumuhay ng bawat pamilya Pilipino upang makaahon naman sa kahirapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Limitado na nga ang trabaho, nagiging mas pahirapan pa ang paghahanap nito kung ang mga kumpanya ay nagtatakda ng age requirement bago tumanggap ng aplikante. Kaya naman mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Ano nga ba ang mga uri ng age discrimination at ang parusa sa mga lalabag? Alamin sa report na ito. Sa bawat job hiring na nakikita mong nakapaskil sa daan o maging sa mga online space, may nakikita ka bang age requirement na sinasama sa mga qualification? O hindi naman ay may karanasan ka na hindi ka natanggap o tinanggal sa trabaho dahil lamang sa iyong edad? Ang mga ganitong senaryo sa trabaho, alam ba ninyo na mahigpit na ipinagbabawal? Sang-ayon ito sa Republic Act No. 10911 o ang Anti-Age Discrimination Law. Nakapaloob sa batas na ito na bawal ang pagpapublish ng mga job advertisement kung saan tinutukoy ang edad na maaari lamang tanggapin na aplikante. Bawal din ang paggamit ng mga kataganan na nag-uugnay sa age discrimination tulad na lamang ng fresh graduate, too senior, overqualified at iba pa. Bukod dito, saklaw din ng Age Discrimination Act ang pag-decline o pagtanggal sa trabaho, hindi pagbibigay ng promotion o training, pati na ang pagre-require na ibigay ang edad sa proseso ng aplikasyon. Ang mga employer o kumpanya na mapapatunayang lumalabag dito ay maaaring maharap sa multang hindi bababa sa 50,000 hanggang 500,000 pesos o maaari namang makulong ng 3 buwan hanggang 2 taon. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Samantala, mabuting tandaan na limitado lamang ang batas na ito kung ang edad ay isang necessary requirement para magawa ang isang trabaho. O hindi naman ay may patas na seniority system at early retirement plan para sa may mga edad na empleyado.
Nagsimula na ngayong araw ang inaabangang Philippine Athletics Championships sa New Clark City Athletic Stadium sa Tarlac. At kabilang sa bibida sa multi-sports event ay ang mga Olympian na sina Lauren Hoffman at Christina Knott. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Billy Borja. Sisimulan na ang ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong Webes, May 1 sa New Clark City Athletic Stadium. Tampok ang mga kilalang atleta na sina Lauren Hoffman, Christina Knott at Yasin Girmali. Si Hoffman na naantala ang Olympic debut dahil sa injury noong Paris Games ay muling sasabak sa kompetisyon sa women's 400-meter hurdles. Kakompetensya niya sa hiwalay na heat si Robin Brown, dating Asian champion sa nasabing event. Gaganapin ang heat sa ganap na 2:10 p.m. at ang finals mamayang 8:10 ng gabi. Samantala, si Knott na dating Tokyo Olympian at SEA Games gold medalist ay sasali sa women's 200-meter race na may heat sa 4 p.m. at finals sa 6:50 p.m. Babalik naman sa men's 5,000-meter final si Girmali, isang dating cross-country star ng Gonzaga University, sa oras na 7 p.m. upang depensahan ang isa sa kanyang mga titulo mula sa 2024 edisyon. Ayon kay PATAFA Secretary General Jasper Tahuenco, halos 1,000 atleta mula sa mga bansa ng Malaysia, Indonesia, India, Papua New Guinea, Singapore, Taiwan at Pilipinas ang lalahok sa kilalang National Open. Dagdag pa nito, ang torneo ay magsisilbing qualifying event para sa mga atletang nagdanais mapili sa national team para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre at Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre. Ang Philippine Athletics Championships ay ginanap sa kauna-unahang pagkakataon sa World Athletics Certified Track sa bansa na siyang nakahikayat ng maraming dayuhang atleta na naghahangad makaipon ng ranking points para sa World Athletics Championships sa Tokyo sa Setyembre. Samantala, nagsimula na ang kompetisyon sa ganap na 6:30 a.m. kaninang umaga sa pamamagitan ng finals ng women's 10,000-meter walk at men's under 18 5,000-meter walk. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pageantry, magtatagisan na ng ganda, galing at talino ang higit 60 kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 bukas ng gabi. Pero bago yan, ginanap last night ang National Costume Showcase. At dito nga isang aswang-themed costume ang ibinida ng actress beauty queen na si Winwin Marquez. Ang kwento ng kanyang kasuotan, alamin sa Showbiz Report na ito. Tila napaagang Halloween sa ibinidang national costume ng actress beauty queen na si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines 2025. Ang pambato kasi ng Muntinlupa City, isang aswang-themed costume ang napili. Hango sa 1992 horror film na pinagbidahan ng kanyang inang si Alma Moreno. Kwento ni Winwin, buntis sa kanya ang batikang aktres ng gawin ng naturang pelikula. Gawa ang naturang costume sa rhinestones, acrylic beads, embroidery laces at 3D patterns. Napili rin niya ito ng aktres bilang pagbibigay-pugay sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ginanap kagabi sa Okada, Manila ang Charity Gala Night and National Costume Showcase ng MUPH 2025. Habang bukas makikilala na kung sino ang susunod na Miss Universe Philippines sa Coronation Night na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, sa iba pang balita, nominado bilang Best Actress si Morissette Amon sa 58 World Fest Houston International Film Festival. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap sa musical film na Song of the Fireflies. Mula sa direksyon ni King Palisok, hango ang kwento ng pelikula sa istorya ng Lubok Children's Choir sa Bohol at sa founder nitong si Alma Taldo na siyang ginampanan ng singer-actress. Dito katapat ni Morissette sa listahan ng mga nominado ang mga aktres mula Brazil at Amerika. Magunita na nag-world premiere ang Song of the Fireflies sa Manila International Film Festival noong Marso kung saan nasungkit ni Morissette ang Best Actress Award. Nakatakdang ganapin ang award ceremony sa May 2. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong Mayo 1, May 1, 2025, araw ng Huwebes. Isang pagpupugay po sa ating mga kababayang manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang araw po ng mga manggagawa. Ito po si Yuel Reyes. Kayo ang tunay na mga bayani na patuloy na nagtataguyod ng kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Isang pagbati po sa inyo mula sa DZRH at DZRH News Television. Ako po naman si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.